Ito kasi yung kagandahan nito, pag malakas na yung pressure, malakas talaga yung pressure na galing doon sa ating digester, paputungo dito sa ating plastic drum. Magandang araw sa inyo mga idol. Okay, kumusta po kayo dyan? Welcome back dito sa channel mga idol, no? Sa ngayon mga idol, sa video natin na ito, napakaganda yung pag-usapan natin kasi tungkol dito sa ating storage drum, sa ating floating drum. Sagutin natin yung mga katanungan at saka yung mga dapat ninyong malaman. At tapusin nyo mga idol, panoorin ng video natin ito kasi after ko ipaliwanag itong tungkol sa ating drum, yung kung bakit lumulutang daw, bakit kailangan ng tubig, at saka ano daw yung bakit hindi pwedeng hindi baliktarin yung ating drum. Sasagutin natin yan. Katapos natin paliwanag mga idol tungkol dito sa ating drum, ay magkakaroon din tayo ng demonstration para mas maintindihan nyo talaga, para yung iba din magkaroon ng idea, para may bahagi ko talaga sa inyo mga idol tungkol dito sa biogas kasi napakalaking tulong talaga. Tulad dito sa amin, goodbye gasol na. Ito na yung ginagamit namin sa pang-araw-araw, sa pagluluto, sa pagsasaing, pagluto ng ulam, at saka basta kailangan sa pagluto, ito na yung ginagamit namin, ang biogas mula sa dumi ng baboy. Okay? Ngayon mga idol, tapusin nyo panoorin yung video natin ito. Okay, let's go! Oh, yan, ito na mga idol, yung ating floating drum, ating storage drum, plastic drum, para sa ating biogas. So ayan, ito ngayon na makita nyo, nakalutang yan, saka may tubig, ayan. At saka sa mga bago pa lang na hindi pa nakapanood sa paggawa nitong ating biogas, panoorin nyo mga idol sa previous videos natin o vlogs dito sa ating channel kasi pinapakita ko doon yung paano paggawa nito mula sa ating digester papatungo dito sa ating storage drum, sige, ngayon simulan na natin. Ito muna yung unahin ko. Simula doon sa ating digester, papunta yan dito, yung gas doon, binuksan ko na yon. Papasok dito, dadaan dito sa itong may isang hose din tayo na ginabit patungo dito sa drum. So ayan, itong nangyayari ngayon mga idol. Ito, kailangan lang natin ng 4 na drum, So, ito, binaliktad ko na ito kasi yung top ng mga drum na ito, tinanggal po natin ng takip. So, sa ilalim, wala pong takip yan. Kasi yung sa simula pa lang sa paggawa natin, yung bandang itaas, tinanggal na natin. Ito yan, So, para makita nyo talaga na tinanggal ko yung nasa pinaka-top na top side nitong drum, yung 4 na ito. So, after ko tinanggal yung top side nitong plastic drum, ay binutad natin. So, pagkabaliktad, binutan lang natin dito, binutasan natin at saka doon yung 4 dito sa gitna. Tapos nilagyan natin ng PVC male and female adapter, So, ngayon, ano bang purpose nitong plastic drum? Nagsisilbing itong pinaka-storage ito ng ating biogas. At saka nagsisilbi din itong ng pressure, magbibigay ng pressure doon sa gas papunta doon sa bahay, sa pagsasaingan natin. So paano nangyari 'yon? Okay, ganito 'yan. So itong ating floating drum ay parang ditong piston ng sasakyan, ng makina. So, bakit may tubig? Kasi yung purpose dyan, yung tubig ay nagsisilbing parang nagsisilb ng gas. Kasi itong 4 na drum na ito, butas yung sa ilalim, di ba? Tinanggal natin yung takip. So, yung bigat dapat nito, yung gravity nito, papunta, siyempre sa baba. Okay. Ngayon, hindi sila makadiretso sa baba, kasi may hangin nga sa loob. May hangin, may gas. Kasi kung yung gas dyan, halimbawa may kakalabasan sila,
So itong floating drum natin ay bababa yan, siyempre lulubog. Ngayon pero may control, padandahan lang na ano natin, na dandahan lang na papunta doon sa bahay. So bumababa lang ito kung ginagamit natin doon sa bahay. Unti-unting bababa yan. Yan, yung ating floating drum kasi nga may takip, may may butas sa ilalim. So bumababa ito, no? So ang tubig kasi napakalaking tulong yan dito. Kasi pagpasok ng gas dito sa ating drum, pag mapasukan ito ng hangin saka may pressure, itong apat na drum kaya nitong iangat, lalo na kung may pressure mula doon sa ating digester. Iangat niya ito kasi papasok dito yung gas. So palulutangin niya ito. Papasok yung maraming gas dyan. So ito, lulutang talaga yung drum. Tulad sa science, na pinaliwanag, lulutang ito. Kasi nga, kung marami ng hangin sa loob, siyempre, lulutang yan. So, yung nagsisilbi sa tubig. Kasi kung maraming gas, lulutang. Pag konti na lang yung gas, bababa. Tsaka, yung bigat nito, kailangan niyang bumaba, diba? So, yung hangin dyan o yung gas sa ilalim, naghanap ng kalabasan. Kaya kung binuksan na natin doon yung kalan, kung magluluto tayo, siyempre, mayroong kalalabasan na yung gas dito sa ating drum. So, lalabas, itutulak nito, yung hangin, itutulak, papunta doon sa ating kalan, yung gas nito. Parang yung magtutulak itong ating drum kasi pilit siyang bumababa, yung pwersa ng hangin, yung pressure, siyempre, tutulak patputungo doon sa kalan. So, yan. Ayan ang dito, sistema. Kaya kailangan talaga na ganito, may lagyan natin ng tubig. Yan yung kailangan dyan sa ating biogas. Kaya yan ang ginawa ko, mga idol, para flow lang siya sa paggamit ng gas. Ngayon magdidemo na naman tayo, mga idol, para makita nyo talaga ng husto, sandali. So ito na, mga idol, magdidemo tayo ngayon. Ito yung gagamit tayo dito ng Tupperware tsaka may tubig, So kasi puti, lagyan lang natin ng kaunting toyo para kita talaga sa pagdemo natin. Toyo to. Para klaro talaga. Yan. Yung sa tubig, extra natin ng kaunti. So ito na, mga idol. At saka gumawa ko dito ito yung pinaka magsisilbi nating drum, tsaka nilagyan para for demo purposes talaga. So dito naka-seal dyan, nilagyan ko kasi wala talagang singaw, Okay. Ngayon kung lagay natin dyan, siyempre nakapasangla dito, So mangyari yan, may pumasok na tubig sa loob, siyempre, kasi may nakapasok din na hangin. So, ganito lang yan, So, ngayon, kung tatakpan ko dito, ito muna ko muna. Tatakpan ko nito, di wala nang hangin makapasok. Kung iangat ito, ayan, sumasama yung tubig. So, kung bitawan ko naman sa taas, ayan, bumababa na. So ngayon, yung nangyayari sa ating drum, bakit lumulutang? Kasi pag sa ganyan, nakalubog to. So kung papasok na dito yung pressure ng gas sa ating digester, ganito mangyayari. So hihipan ko lang para makita nyo talaga kasi wala tayong nahiram na bomba. So ihipan ko, lulutang siya, lulutang. Hindi ko yan, kinagat pataas. Lulutang yan. Kahit ipump natin, lumulutang yan. Kasi nga may hangin na sa loob. Pero
kahit ipilit nating itulak pababa o makita nyo sa loob, yan may hangin. So angat yung tubig sa loob kung bitawan ko dito sa taas. Yun, may unti-unting umaangat yung tubig. Tsaka yung sabi nyo na baka kung maraming pressure, baka delikado kasi nasa loob lang ng drum, di ba delikado kung marami ng gas, maraming pressure, di ba, baka sasabog. So ganito din yung mangyayari dyan. Kung naka-float na yung ating drum, ganyan. So kung sobra na yung gas na papasok dito, halimbawa, hipan ko ganito lang yung mangyayari dyan. Kung sobra na yung gas. Nakita nyo? So, bali, yung gas dyan, kung sobra na, kung marami, tapos naka lang siya dyan, umabot na sa kanyang taas. So, kukulo lang yan, lalabas lang yan doon sa gilid. Kasi kukulo lang yan yung excess na gas kung sobrang dami na tsaka malakas yung pressure. So kukulo lang yan, magre-release lang yan doon sa ilalim. Kaya hindi delikado kung malakas yung pressure, marami yung papasok na gas dito sa loob ng ating storage drum. So kung siyempre din yung sinasabi ko kanina na nagsisilbi itong nagbibigay ito ng pressure papunta doon sa ating kalan sa pagluluto kasi ganito yan Kung nakalutang tapos tatakpan ko dito sa taas pag ipump bababa kusa siyang parang hindi siya mapakali kasi nga may hangin sa loob. So kung bibitawan ko dito, malakas yung magiging hangin sa taas. Malakas yung may hangin siya, malakas yung hangin niya dito. Yan yung magpo-push ng gas patungo doon sa ating kalan. Kaya nagkakaroon ng malakas na pressure doon sa pagluluto natin. So ganito yung naging itsura niya, no? Halimbawa, kung ganyan, sa kasilyo dito, nakatakip. Tapos tatanggalin natin yung tubig sa paligid niya. Tanggalin natin basic science lang ito mga idol. Ganyan, tingnan nyo. Wala nang tubig dito sa paligid niya, pero siya, nakita nyo, may tubig pa rin siya sa loob kasi nga walang nakapasok na hangin kaya hindi siya nagre-release. Ganyan yung kung bibitawan natin dito sa taas para may makapasok na hangin, ganyan yung mayayari dyan. Parang kung yung nakalubog to, kung mapasukan ng hangin kung kung angat siya, tingnan nyo yung tubig dito. Diba? Nagre-release siya. Ganyan yung basic science lang mga idol. Kaya napakalaki ng gamit nitong ating mga plastic drum na ginawa nating storage o floating drum mga idol, no? So, ganyan lang. Napaka-simple lang mga idol. Ayan, ganyan lang mga idol, no? Nakita nyo na yung ating pag-demo sa pagpaliwanag dito. Yun nga, sana nasagot ko na yung mga tanong nyo, no? Ito kasi yung kagandahan nito, pag malakas na yung pressure, malakas talaga yung pressure na galing doon sa ating digester, paputungo dito sa ating plastic drum, yung pressure dito din, kusa dito maghanap din kalalabasan kung marami na. Yun ang kagandahan na walang takip na sa ilalim kasi kusa lang siyang magre-release doon, kukulo lang siya kasi magre-release ng gas kung marami na, kung sobra na excess na yung gas, Kaya ito yung kagandahan ng ganito na plastic drum at saka kung bakit natin tinanggal yung takip sa ilalim
at saka bakit may tubig. At saka anong purpose ba? Sa mga nagtatanong dyan kung initlogan ba ito ng lamok yung ating tubig na nilagay dito. So far, wala akong nakita mga idol na mga kiti-kiti na nandito sa ating tubig, sa ating biogas. Kasi yung isa ring ginawa ko dito, kasi naobserbaran ko doon sa tubig na doon sa overflow ng ating digester, walang lamok, hindi initlogan kasi kahit may tubig na naka-stack doon, iwan ko baka ayaw nila sa biofertilizer na tubig. So, yung kumuha ko ng mga 2 tabo doon, saka nilagay ko lang dito. So far, wala talaga ako nakita na mga kiti-kiti ng lamok. So, ayan lang mga idol. Yung ibang pag-usapan natin tungkol dito sa biogas, pag-usapan natin yan sa sunod natin na i-upload ng mga videos o vlog dito sa channel. Kaya abangan nyo na mga idol. Kung di ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe mga idol dito sa channel. Ayan. God bless. Thank you.